Ramdam pa rin ni Arlena ang sakit ng ulo niya nang magising siya kinaumagahan. She felt groggy and disoriented. Hindi niya mamukhaan ang sarili. Para siyang multo sa isang horror film dahil sa sabog niyang buhok. Hinaplos niya ang kanyang ulo nang muling sumakit ang kanyang ulo at mahina siyang napamura. Nang bumalik siya sa kanyang tabi, halos maglaway siya at nabuhay ang pagnanasa sa kanyang katawan. Nang makita ang hubad na katawan ni Brent, kahit hindi buhay ang pagkalalaki nito, ay nakakamangha pa rin ang laki nito. At kahit hindi dapat ay hindi niya mapigilan ang kagustuhang maramdaman muli ang binata. Bumalik sa kanyang nangyari kagabi. Bawat ahagod ng binata, bawat galaw nito sa kaibuturan niya. Mga halik na hindi niya alam kung paano niya makakalimutan na siyang dahilan ng pagputol ng kanyang hininga. Inunat niya ang kanyang katawan at muling napamura ng maramdaman ang kirot sa bawat parte ng kanyang katawan. Kahit pa konting galaw lang ang kanyang gawin. But as deliciously ravished as she felt, she had to get out of there quickly before Brent woke up. The last thing was an awkward chat with him, and about her judgment with how seemingly knew her body better than she knew herself. A man who was getting married soon. Mahina siya nagpasalamat nang makita ang kanyang cellphone at salamin sa side table at kaagad niya yung kinuha. Mabilis siyang bumangon at tumayo sa kama. Hubot-hubad niyang hinanap ang kanyang mga damit. Napapikit siya at bumilang ng 10. Nang maramdaman ang pag-ikot ng kanyang paningin, nang muli niyang imulat at makitang maayos na kanyang paningin, ay hinahanap na niya ang kanyang mga damit. But to her surprise, she couldn't find her hoodie and underwear. Where did it go? She remembered how Brent took it off last night, but she doesn't remember where he threw it. She sighed in frustration. It was her favorite hoodie. It comforted her through her sad days. Napailing siya saka pinulot ang natitira sa kanyang mga damit. Bumaling siya sa kama nang marinig ang pag-ungol ni Brent at dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang damit. Pinulot niya ang isa sa pantalon na magkatabi at hindi na niya pinansin kung gaano kalaki ang pantalon. Sa kakamadali niya, hindi na niya naisuot ang kanyang underwear dahil hindi niya makita ang mga ito. Saan napunta ang brat panty niya? She doesn't know anything about one-night stands, but she knows that underwear isn't supposed to magically disappear. She remembers wearing a pink pair of lacy underwear and bra. She was about to fix her hair up when she heard the tree knock on the door. She panicked. Nag-aalangan niyang kinuhang stilettos niya at hindi na naisuot at tumakbo patungo sa pinto. Binuksan niya yon at naghanda na ng idadahilan niya kung sino man ang nasa labas ng pinto. Nagdarasal na sana'y hindi ang mapapangasawa ni Brent ang kanyang makaharap. Halos mabunutan siya ng tinik nang makitang isa sa mga katulong ni Brent ang naroon. Hindi na niya hinintay pang batiin siya nito na lampasan niya ito at mabilis na bumaba ng hagdan. Sa harap ng malaking pinto ay naroon ang butler na bumati sa kanila kagabi at ilan sa mga housekeeper na nakalinya at nakikinig sa utos ng butler. Lumapit sa kanyang butler na may ngiti sa labi. At sa nakakatakot na ilang minuto ay kailangan niyang harapin ito at makipag-usap. Kahit anong pilit niyang magpaalam rito, hindi siya pinapayagan. Iginigiit nito na kailangan niyang hintayin si Brent bago siya umalis. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga matang tingin nito sa kanyang pantalon na hawak-hawak niya dahil hindi niya alam kung bakit ito maluwag sa kanya. Kailangan ko na talagang umuwi. Hindi mapakaling aniya. May trabaho kasi ako. Kung gayon ay ipapahatid na kita sa driver ni Sir Brent. Marahas siyang umiling nang akma itong tatawag sa telepono. Ayos lang, magta-taxi na lang ako. Pasensya na ho ma'am, pero hindi ho makakapasok ang taxi rito. Of course, usal niya. Bakit nga ba nakalimutan yung nasa isang private village siya kung saan nakatira ang iba't ibang klase ng mayayamang tao? If she is lucky enough, she might bump into her brother. She heard he is living in this village as well. Huwag ho kayong mag-alala ma'am, palagi namin itong ginagawa. Kami kasi ang naghahatid sa mga bisita na dinadala ni Sir rito sa bahay. If the butler meant to reassure her, his words had the opposite effect. Confronted by the very harsh reality of what she's done, Arlena was so furious with herself for letting alcohol get to her head. Ang tanging nagpapagaan lang sa kanyang kalooban ay ang kaunting kamalayan na meron sila kagabi. And they used protection. She remembered seeing a shiny fall wrapper on the floor when she ran out of Brent's bedroom. The last thing she needed was to catch funny diseases. Mesus, Nagising si Arlena sa kanyang diwa at napangiwi sa butler. Hindi niya narinig ang iba nitong sinabi. But, Mesus? I am sorry, could you repeat that? Tanong niya.
Kung gusto niyo hubang mag-agahan muna bago umalis. Napamaang siya. Parte ba yun ng mga ginagawa ng mga ito sa ibang bisita ng binata tuwing matatapos ang mainit na gabi? Ang pakainin ng mga ito bago ang mga ito umuwi? Para mabawasan ang kahihiyan na meron ng mga ito sa nangyari. To lessen the sting of being a one-night stand, she wondered how many guests like her Brent had. Dahil nakakatuwang sanay ng mga taong naroon sa ganoong klase ng setup, umiling siya. No, I don't eat breakfast. Pagsisinungaling niya. Ang gusto na lamang niya sa mga oras na yun ay ang makalabas sa bahay na yun at makauwi. Gusto niyang humiga sa kama at yakapin ang sarili habang umiiyak. Pahatid na lang ho siguro ako kahit sa harap lang ng village gate. Sige ho. Tumawag na ito sa telepono at ilang sandali lamang ay dumating ang isang black Cadillac sa harap ng pinto at kaagad siyang sumakay sa backseat. Tinanong ng driver kung saan ang kanyang address, ngunit sinabi na lamang niya na ibaba siya sa harap ng gate. Habang nasa daan ay tahimik niyang pinapagalitan ng sarili. She was once an innocent that dreamt to be a woman of virtue, who believed in no to that thing before marriage. But now, she made a terrible mistake. She broke her rule and had it with someone who is getting married soon. Pakiramdam niya ay para na siyang si Lauren. Hindi niya akalaing nagawa niya ang bagay na pinakaayaw niya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa harap ng village at ibinaba siya ng driver sa gilid ng daan. Hawak niya ang suot na pantalon na muntika ng mahulog. Hindi na niya hinintay pang makaalis ang kotse nang pumara siya ng taxi. Arlena had an unusually long nap during her 30 minutes drive from Brent's village to her apartment building sa Makati. Humikab siya at ininat ang mga kamay saka bumaling sa labas at hindi niya maiwasang mahiya dahil sa nakatulog siya. Ang huli niyang natatandaan ay ang pagtatanong sa kanya ng driver ng address at sa pag-adjust nito ng aircon. Hindi niya maisip kung matapang ba siya o sadyang tanga lang. Dahil sa pagtulog niya sa sasakyan lalo na't wala siyang maayos na suot maliban sa... She gasped when she saw her pants. Her eyes widened in realization. It wasn't hers. It's big and... Oh God. It was Brent's. Nasapo niya ang kanyang noo. Could her day get any worse? No wonder it was loose on her. Shit. Ma'am? Bumaling siya sa driver at napapahiyang ngumiti. Hindi man niya kita ang muka pero alam niyang mapula iyon. Sorry kuya, may naalala lang. Gusto niyo hubang bumalik? Hindi na kuya, malapit na rin naman tayo. Aniya saka mahigpit na hinawakan ng laylayan ng pantalon. Sinigurong hindi yun mahuhubad sa kanya. Pinag-cross niya ang kanyang legs dahil sa hindi pamilyar na suot. Pakiramdam tuloy niya ay nakahubad siya lalo na't wala siyang suot na underwear. Now that she had time to put some distance between her and last night's terrible decision, she had to figure out the mystery surrounding her missing hoodie and underwear. It wasn't anywhere in the room as she'd expected. Did they hide it on her on purpose? Was he a weirdo who stole women's things and kept them as memorabilia? The longer she thought about it, the more convinced she was that the massive walk-in closet she'd noticed to the left side of Brent's room was filled with thousands of women's things, panties and bras in all shapes and sizes. Ilan na nga bang nakolekta nito sa loob ng maraming taong nagdadala ito ng babae sa malaki nitong kwarto? At kung bakit sa dinami-dami ng lalaki na makikilala at makakaniig niya sa Haven, ay isa pang manyakis na nangungolektang nahanap niya? And why the hell did he have to hide her hoodie? Of all things he had to steal from her, why her comfort hoodie? Gosh, halos maluha siya sa kinauupuan habang ginugulong magulo na niyang buhok. Ayos ka lang, miss? Tanong ng driver na nakatingin sa kanya mula sa rearview mirror. Umiling siya bilang pag-amin na hindi siya maayos. Hindi siya magiging maayos pagkatapos na nangyari kagabi. Malapit na tayo. Tumingin ito sa Waze at binigyan siya ng siguradong ngiti. She wasn't eager to get home. Not when she knew what was waiting for her. Clara, Sofia, and Denise will start asking her question. And knowing Clara, she will have to answer them with details. Ibaba mo na lang po ako sa bakery shop na yon, kuya. Turo niya sa shop na nasa ground floor ng gusali, kung nasa ng apartment building niya. Nang bumaba siya ay binati siya ng ingay ng mga sasakyan at mga taong nag-uunahan sa jeep para makarating sa mga trabaho. Pumasok siya sa isang bakery upang bumili ng tinapay dahil nakaramdam siya ng gutom. She bought 12 pieces of her favorite pandesal.
Kumuha siya ng isa sa kanya yun pinasok sa kanyang bunganga at halos pumutok na ang kanyang pisngi sa sobrang puno ng bibig niya. Napaungol siya habang ninanamnamang sarap ng pandesal. Nothing can beat her favorite bread especially when it's hot. Ang isang kamay ay nakahawak sa pantalon habang ang isa naman ay kalong ang paper bag na may mga tinapay. Lumabas siya sa shop at nagtungo sa pharmacy upang bumili ng pills para masiguro na hindi siya nagkaproblema. Hindi kasi siya sigurado kung nagsuot pa ito ng protection pagkatapos nito. Ang alam lang niya ay ilang beses siyang inangkin ni Brent. Marahas siyang umiling upang ialis sa isip ang nangyari kagabi. Snap out of it, Arlena. He's getting married today. Singhal niya sa sarili. Pero parang kirot na humagod ang salitang yun sa kanyang puso. Binati siya ng babae na nasa likod ng counter nang pumasok siya. Hindi na ito nagtanong pa nang sabihin niya kung anong bibilhin niya. At hindi rin siya nito binigyan ng mapanghusgang tingin. Sekreto pa nitong ibinigay sa kanya ang pills, kahit pa siya pa lang ang customer na naroon. Thanks. You're welcome. Ngumiti ito. Lumabas siya at tinahak ang daan patungo sa entrance ng apartment building nila. Bago pa man siya makarating sa harap ay napahinto siya nang makita ang isang poster ng art museum na gustong-gusto niyang makatrabaho. Tucson Gallery was one of the famous galleries in Makati, owned by Katarina Tucson. She remembered attending one of her exhibits with her parents. Wala naman siyang choice dahil pinilit siya ng kanyang mga magulang. Bilang isang future graduate artist, ay kailangan niya makipagkilala sa mga kilalang artist upang magkaroon ng magandang rekomendasyon kung sakali mang makapagtapos siya ng pag-aaral. Unfortunately, maagang nagretiro si Katarina Tucson sa hindi malamang dahilan at ipinasa nitong gallery sa anak na babae. Nang makapagtapos siya ng kolehiyo ay kung saan-saang gallery ang napasukan niya. Sa kasamaang palad ay hindi siya nakakatagal sa ilang kadahilanan. Una ay ang hindi niya kasundong ilan sa mga katrabaho niya. Dahil sa mabentang obra niya ay naiinggit ang mga kasama niya sa kanya. Dahilan para siraan siya ng mga ito sa mga kliyenteng gustong magpaguhit sa kanya. Nang muli siyang pumasok sa isang gallery, ay nagkaroon naman siya ng manyakis na boss na naging dahilan ng madalas na pag-aaway nila ni Jake. Kaya naman nag-resign siya kaagad bago umabot sa hiwalayan ng kanilang relasyon. At ngayon ay imbis na maging isa sa mga artist ng gallery na kanyang pinasukan, ay ang pagiging assistant na lang sa isang art gallery. Hindi man kilala pero may maayos na katrabaho at mabait na boss. Wala na siyang mahihiling pa. 2 buwan pa lamang siya sa trabaho niya. At kahit na may magandang sahod at may maayos na kasama, hindi niya makita ang kanyang sarili na mananatili sa trabahong yun ng matagal. She graduated to be an artist, and she wants to pursue it. She wants to draw, and she will make it happen no matter what. Nagpaikot-ikot pa muna si Arlena sa harap ng pinto ng apartment na pinagsaluhan nilang magkakaibigan bago niya napagdesisyonan na pumasok. Maingat niyang tinanggal ang kanyang suot na estileto. Maingat rin ang mga hakbang niya papasok upang hindi niya magising ang mga kaibigan. Ngunit nang makarating siya sa sala ay halos malagutan siya ng hininga nang makita ang 3 pares na mga mata na nakapukol sa kanya. Kumikinang sa antisipasyon at ang plano niya na huwag makagawa ng ingay ay parang usok na bigla na lang naglaho sa ere. Good morning, guys. Arlie grimaced, her face as red as the red t-shirt Denise wore over her gray pajama pants. It smells like a walk of shame in here. Kunwari inamoy-amoy ni Clara ang hangin sa paligid habang ang dalawa naman ay natawa. So much for saving yourself for marriage. Tinatanggal na namin ang kaberhenan mo, Arlena. Sophia chimed in as she took the paper bag from her. Umingos ito nang sumilip sa loob ng paper bag. Sophia hated it when they buy stuff from outside. She'd rather make it for them than buy out. Pero sa araw na yon, ang pagkadismaya nito'y hindi dahil sa tinapay na binili niya. Really? Will all the money on his bank account? He sent you off with only 10 bandisal? Who is this guy? Inihagis nito ang kamay sa ere, saka ibinigay kay Denise ang hawak na paper bag at naglaho na lang na parang bula. Dinig niya ang kalampag sa kusina. You missy have some explaining to do. Hinila siya ni Clara patungong sala at pinaupo sa mahaba nilang sofa na napupuno ng mga cooking magazines na nasisiguro niyang si Sophia ang may gawa. Sumunod si Denise sa kusina dala ang pandesal at upang magtimpla ng kape para sa kanila habang si Clara naman ay naghihintay na siya ay magkwento. Denise, the mom of the house, though Sophia was the one good at cooking.
Denise took the role in the kitchen, knows everything in the kitchen. Sophia took the dad role and kept everyone in line. Clara, the rebellious child true and true, kept them all on their toes with her mischief. At siya na birhen ng kanilang tahanan ay ngayon ay nawala niya pagkatapos ng mainit na gabing pinagsaluhan nila ni Brent Tucson. Ay siya namang tagabigay ng payo sa kanyang mga kaibigan. Lumalapit ang mga ito sa kanya tuwing may mga problema ang mga ito at hindi alintana kung siya ay may kaunting kaalaman pagdating sa mga bagay-bagay. Hindi kayo pwedeng mag-start nang wala ako, sigaw ni Denise mula sa kusina. Ang boses nito ay sumasabay sa pagpito ng takore sa gas cooker. Tell us already, naiinip na reklamo ni Clara. Napakamot pa ito sa magulong buhok at umupo sa tabi niya. Nakapatong ang isang paa sa sopa habang ang isa naman ay nakababa. Malayong malayo sa Clara na napapanood niya sa telebisyon at sa YouTube vlog nito na may maingat na kilos. Wala naman akong sasabihin. Kibit balikat na niya at lumipat siya sa pang-isahang upuan at malayo kay Clara. Nandito na ako, nagmamadaling sabi ni Denise na inilapag ang tray ng kanilang kape sa maliit na coffee table. Sa plato ay nakapatong ang mga pandesal at natakam naman siya. Akmang kukuha siya ng isa ng tampalin ni Clara ang kanyang kamay. Hindi ka pwedeng kumuha hanggat hindi ka nagkikwento. Binili ko yan, aniya pero hindi siya kumuha. Sumandal siya sa upuan at isa-isang binalingan ng mga kaibigan na nananabik sa kanyang kwento. So how did you guys do it? Malapad ang ngiting tanong ni Clara. Kamusta ang una mong karanasan? Masakit ba? Nagkibit balikat lang siya. Pero hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang hapdi ng pagkababae niya. Come on, Arlena, she chuckled. Tell us how he ravished you. Denise giggled. There was no ravishing. Pinagkrus ni Arlena ang kanyang paa at pasimpleng napangiwi ng maramdaman ng hapdi doon. Damn, Brent did her good. Siniguro nitong hindi niya malilimutan ang gabing pinagsaluhan nila. At tama ito dahil sinisiguro niya na hindi niya malilimutan ang unang karanasan niya. Sure, sabi ng amoy sa katawan mo. Inosenteng tumangu-tango si Clara. Mabilis niyang inamoy ang sarili dahilan para matawa ang mga kaibigan. Magtigil kayo, pinandilatan niyang mga ito. Kinuha niya ang mug niya sa tray saka siya sumimsim. Ang init ng kape dumaan sa lalamunan niya. Pero wala nang mas iinit pa sa gabing... alam naman niya na hindi niya malilimutan yon. Pero bakit kailangan minuminuto ay dumaan sa isip niyang alaalang yon? Umubo siya at nakangiwing tumingin kay Denise dahil maalat ang kaping tinimpla nito dahil sobrang dami ng gatas na inilagay nito sa kanyang kape. At kahit alam nila na hindi ito masarap magtimpla ng kape, nagtitiwala sila sa kakayahan ng kaibigan. Just one question, sabat ni Sophia ng suminghap. Nahihirapang huminga dahil sa hindi maputol nitong pagtawa. Makapal ba ang pubes niya? Oh my God, nagpunta ka roon? Malaki ang matang tanong ni Denise. No comment. Nag-iwas siya ng tingin sa mga kaibigan. Mabilis niyang ibinaba ang mug niya saka tinakpan ng muka dahil nararamdaman niyang pag-iinit niyon. Maputi ang kutis niya kaya naman kahit kaunting pamumula lamang ay mapapansin ng kahit sino. Hindi niya sasabihin sa kanyang mga kaibigan ang nakita niya. Pero totoo masyadong pinagpala si Brent sa ibaba. Brent's lower abdomen at his front pelvis was covered with hair and it was hot. Natu-turn on siya sa tuwing maaalala niyang ibabang parte ni Brent at gusto niya yung hawakan. A familiar ache tingled between her thighs as she remembered how full she'd felt. When he was buried, she bit her lower lip, stifling a whimper. Arlena, snap out of it! OMG, you are practically drooling. Sigaw ni Clara. Anong iniisip mo? Wala, pagsisinungaling niya.